What's up mga katunay? Ako nga pala si BT at nandito ngayon tayo sa BT Reaction. And welcome to my channel, Tunay na Kritiko. At meron po tayong panonooring video ngayon. Ito po ay nagbula kay Balitang Pinoy TV. Sa mga hindi pa po nakakabisita sa news channel at YouTube channel ni Balitang Pinoy TV, bisita na po kayo mga katunay. At kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe, subscribe na din po kayo mga katunay kay Balitang Pinoy TV. At syempre, huwag nyo rin po sana kalimutan na mag-subscribe dito sa channel ko sa Tunay na Kritiko. Sa mga hindi pa nakakapag-subscribe, and click the notification bell para maging updated po kayo sa mga reaction videos na aking ilalabas. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Balitang Pinoy TV at bibigyan natin ng reaksyon. Pasok! Narito ang Balitang Pinoy TV. Ayan, syempre. Ito na. Suki tayo sir. Ayan. Alright, pusok sa inyo mga... Ayon, bago natin simulan, syempre, hindi natin pwedeng makalimutan ang boses na naririnig natin ngayon at bibigyan natin ng reaksyon, no? Walang iba kundi si Sir Jake Magnus. Sa mga hindi pa po nakakabisita, syempre, sa channel ni Jake Magnus TV, bisita na po kayo mga katunay. At kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe, subscribe na din po kayo mga katunay kay Jake Magnus TV. Pagpatuloy na natin. Ayan, pwede po pag-uusapan natin mga kababayan ay yung tila panganganib po ng tape Bulaga. Mga kababayan, at sana nga hindi sila ipasara kasi nakakalungkot naman. Pero bago po natin pag-usapan yan, ay nais ko po muna sabihin sa inyo na kung kayo po ay bago pa lamang po sa ating YouTube channel, hinihikayat ko po kayo na huwag nyo po sanang kalimutan na i-like etong ating live streaming na ito at huwag nyo na rin po kalimutan na mag-subscribe sa ating YouTube channel. Hit nyo na rin po yung ating notification bell para lagi po kayong updated sa tuwing mag-upload po tayo or magla-live po tayo ng mga ganitong klase ng video o issue mga kababayan. At gusto ko din po kayong batiin ng isang magandang umaga, tanghali, hapon, gabi, saan man sulok na mundo kayo naroon, mapa sa Pilipinas man po kayo or ibang bansa, sana po ay nasa mabuti po kayong kalagayan at gabayan po kayo ng ating Panginoon. Mabuhay po kayong lahat. Ay. Nakakalungkot naman kung ipapasara sila. So anyway, punta naman tayo sa next topic natin. Kayo, nung komento ninyo hingil dito sa lumalabas na balita na malapit ng magwakas etong tape Bulaga. Deserve ba? Deserve? Deserve pa mga kababayan. So ito daw, may kumalat na balita. Punta na tayo sa next topic natin. Ito. Sabi dito, hindi ko na pinanood yung video, pero nakita ko lang yung clip na kung saan nag-stop over itong si Kuya Jose Manalo dito daw po sa dito sa EPT. Mga kababayan, EPT Studio. So ngayon, ang sinasabi dito, ang pinapalabas ng mga vlogger nung kabila, eto, look, Jose Manalo nag-stop over sa EPT Studio. Namimiss siguro ang mga dating katrabaho sa EB. Kung ako sa iyo, Jose, huwag mong ipilit ang sarili mo kung di ka happy. Halata kasi sa mukha mo. Balik ka na lang sa EB sa tahanang pinakabasaya. Loh! Ito gusto nyo real talk dito. Hoy, ito muna sa akin, para sa akin, Sir Jake. Hoy! Kayo! Anong sinasabi nyo na si Jose namimiss niya dyan, yung mga dati niyang katrabaho? Siguro mamimiss niya yan kung nandiyan ng TVJ tapos wala siya. Siguro mamimiss niya yan kung wala dyan kung nandiyan ng legit double cards tapos wala siya. Yun. Alam nyo, binigyan nyo ng kahulugan yung pagkaka-stop over ni Mayor Jose Manalo dyan sa APT Studio. Siyempre, tinignan niya lang yan. Dahil yan ang naging tahanan nila noon. Diba? Kahit ako lumipat ako ng bahay. Diba? Lilipat ako ng bahay, iiwanan ko yung dating tiniran ko na alam kong matagal akong tumira dun sa bahay na yon. Tapos lilipat ako. Kapag napadaan ako sa dati kong tinitiran, mapapahinto din ako. At kapag may kasama ko, ayan, dyan ako dati nakatira. Ganun yun! Hindi sasabihin namimiss yung kasama. Wala na yung mga tunay na kasama niya dyan. Diyos ko naman, since day one, ang tunay na kasama niya ay ang Tito Vic and Joey. No? At saka yung mga legit double cards. Tsaka yung legit double cards na iba na nawala, wala na rin dyan. No? Walang naiwang bakas dyan.
O siguro naiwan niyang APT studio. Masama bang tignan ni Jose yan? Kapag tinignan ni Jose, nag-stop over siya, miss na agad yung mga tao dyan. Gusto niya na lumipat agad-agad. Mariosip. Nakikita naman natin yung saya ni Jose doon sa TV5. At saka yung binitawan ni Jose na salita. Sa TVJ siya natutong humawak ng kutsara at tinidor. Alam nyo, ibig sabihin nun, kayo kung magbigay kayo ng kahulugan, ayus-ayusin nyo naman. Gusto nyo real talk dito? Mga kababayan. Si Ako sa totoo lang ha. Eto sa ginawa ni Kuya Jose Manalo, nag-stop over siya sa may APT. Walang masama dyan. Yes. Para sa akin mga kababayan ha. Kasi unang-una, dito nakikita kung gaano kabait etong si Kuya Jose Manalo. Dito nakikita kung gaano kabait ang mga kasamahan ng Tito Vic and Joey. Yung mga legit lover cards mga kababayan. At kahit ang Tito Vic and Joey mga kababayan, kung may pagkakataon sila, talagang bibisita din sila dito sa APT. Oo. Dahil matagal nilang naging studio yan. Ayun ang sinasabi ko. Mga kababayan, ipinagawa yan para sa Tito Vic and Joey, para sa branded na Ikbulaga, hindi sa mga peke. Ayun. Siyempre, tagal nilang taging tahanan niyang APT studio eh. No? Mariosep. Kaya naman yung mga sa kabila, yung mga, ano ba, vlogger ba, yung mga gano'n. Ayusin nyo naman masyado yung comment nyo, yung mga reaction nyo sa mga ganyan para naman maging maayos kayo. Kita yung ganda ni Ma'am Lala, no? Hi, Ma'am Lala! Ganda. Ito mga kababayan, ako wala akong nakikita masama dito na nag-stop over etong si Kuya Jose Manalo dito sa APT, dahil kahit sino naman mga kababayan, kung ikaw may katrabaho ka, ano po, at namimiss mo yung mga dati mong katrabaho at mga naging ka-close mo na hindi mo nakasama sa bago mong katrabaho, sa bago mong pinagtatrabahuan, anong gagawin mo? Siyempre, bibisitahin mo. Kumustahin mo, oy, kamusta ka na? Buhay ka pa pala. Anong balita sa'yo? Kamusta ka na? Alam nyo sa totoo lang, etong sinasabi nilang lumipat si Kuya Jose Manalo, dahil hindi masaya sa EAT, alam nyo, kung ako tatanungin dito, hindi maglalakas ng loob na patulan ni Kuya Jose Manalo yung paglipat dyan sa kabila. Bakit? Dahil pabagsak na yan. Ako medyo mahilab-hilab pa yung sinabi ko eh. Yung paglipat, kung pinapalipat si Jose dyan eh. Na sinasabi ko, wala naman yung mga kasama niya dyan eh. Kaso kay Sir Jake eh, pabagsak na yan. Mas matindi sa'yo, sir. Sino ba namang utu-utong tao ang lilipat sa isang lilipatan kung alam niyang babagsak na yon? Alam nyo, nakikita ko dito, kaya pilit nilang inaawitan si Kuya Jose Manalo kasi nakikita na nila, napipredict na nila sa kanilang sarili na pabagsak na yung programa na kanilang sinusubaybayan. Napabagsak na itong programa na ipinagtatanggol ng mga vlogger na ito. At kailangan nila si Kuya Jose Manalo para umangat yung programa na yon. Malakas kasi si Jose. Diba, sa totoo lang mga kababayan na ito, hindi big deal to eh. Kasi unang-una napadaan lang naman si Kuya Jose Manalo. Oo. At siguro naman, sa sobrang pagkababa ng loob ni Kuya Jose Manalo, sabi ko nga sa inyo, ito yung isa sa artista na pinakamabait. Komedyante na pinakamabait. Kasi hindi mapagmatas, hindi mayabang. Ano po, nadaanan niya bigla. Napadaan nga lang, nadaanan niya bigla etong APT. At bilang pagtanaw ng utang na loob na naging bahagi siya ng APT mga kababayan, at meron siya mga naging katrabaho dito, natural, hihintuan niya yan. Kumustahin niya yung mga dati niyang katrabaho. Ay, may mga staff nga pala dyan na dati niyang katrabaho din, no? Pero, hindi naman yun rason, no? Para sabihin na namimiss ni Jose dyan na bumalik, parang gano'n. Pabalikin siya. Dahil ang mga main talaga mga kasama niya na kasama niya na ngayon sa TV5. Diba? Ayan, tinanggihan nga yung 2M tapos sasabihin babalik. Tama. O, di ba? Ang laking halaga yung tinanggihan ni Mayor Jose Manalo. O, 2 million tinanggihan niya. O, dahil sa talagang ginawa niyang pakikisama sa TVJ at tumanaw siya ng utang na loob sa ginawa sa kanya ng TVJ. No? At doon naman siya nakita nating masaya sa ilang taong kasama niya ang TVJ. Kaya wag niyong sabihin na nalulungkot si Jose na nandito sa TV5, na nandoon siya, ayan, no? At wala siya diyan sa Itbulagatahan na pinakamasaya. Di ba? Kababayan eto wala ko nakikitang big deal dito dahil mga kababayan, sa totoo lang, kahit pa kalaban, kung ako tatanungin nyo
Halimbawa, meron akong kalabang vlogger. Kahit kalaban ko yan sa pananaw at kami matalik na magkaibigan, hindi mawawala yung pagkakaibigan na yon. Nagkakatalo lang kami sa opinyon at mga kuro-kuro pagdating dito sa SOCMED. Pero yung pagkakaibigan namin, nananatiling magkaibigan pa rin kami. At kung tawagin niya ako, umakita ko siya sa daan, yung kanyang tahanan, hihintuan at hihintuan ko yung mga kamustahin. Ganon din mga kababayan, yung ginagawa ni Kuya Jose Manalo. Tama yun. Ngayon kami may matagal kang naging kapitbahay, no? Kuwari, nakatira ka dyan sa bahay mo dati. Nakatira ka dyan. Dati nakatira ka doon sa bahay mo, no, na matagal mong tiniran. Tapos may mga kakilala ka, may mga kaibigan ka na dyan. So lumipat ka na ng bahay. Natural, pag napadaan ka dyan, yun nga yung sinabi ko kanina, uy, dyan ako nakatira. Tapos makakakita ako ng dati kong kakilala, uy, kamusta ka na? Diba? Ganun yun. So wag nyo naman akong bigyan ng mga kahulugan yung mga ganyan-ganyan. Masama bang magkamustahan? Pag nangamusta ka pa, gusto mo nang bumalik sa dati mong bahay? Ibig sabihin, ako lilipat ako ng bahay. Matagal ako nalipat, tapos lumipat na ako ng bahay. Maganda na yung buhay ko kunwari sa bago kong bahay. Tapos nakita ko yung dati kong bahay, tapos may nakakita sa akin, uy, si BT, oh. Nakita yung dati niyang bahay, oh. Namimiss niya na siguro tumira dyan. Namimiss niya na siguro yung mga kasama niya. Ganun kaagad yun. Mariosep. Siyempre, mamimiss mo, parang gusto mo lang kamustahin. Magkakamustahan kayo, kaya namusta kayo, di kamustahin mo. Alam ka naman kamustahin ka, tapos sabihin mo, ha? Who you? Siyang ka-close dyan sa tape mga kababayan. At kung makikita nyo pa nga, ito, bigyan ko pa kayo ng isang example. Ito yan. Pakinggan natin ito saglit. Sa X na dating Twitter. Okay. Si Mang Rene na dating staff po ng Itbulaga na nakasama po ng TVJ, tumira na naman po sa IG. Eto sabi niya, happy ewan anniversary kasi mismo si Seth Bullet. Hindi sure kung kailan nag-umpisa ang Itbulaga, 1979 ba or 1981 o June 2023. Diba guys? Dito pa lang, stop na po ito ng Itbulaga for a longer time na nakasama po ito ng TVJ, kaya alam na alam po niya mismo yung inside ng Itbulaga. Kaya yung si Mang Rene na to is talagang nakikita ko lagi po siya nagpo-post sa IG. So kung gusto niyo pong ma-search po yung kanyang IG account, pa-picture niyo po ang pangalan po niya sa IG. At isa ding staff ng Itbulaga noon na umalis din sa Itbulaga ngayon, na hindi na po kasi ang TVJ nandun, bumisita po siya mismo sa E80 nung nakaraan. Ito po yung post po ni Mang Rene din. Sabi niya po dito, mabuti pa sa Junakis Chot nakapunta sa E80 kasi may show sila ni MD sa Signal TV5. Chot Fernandez was my assistant sa Bulagaan segment ng EV. O diba guys, pinatunayan po ni Mang Rene. Yan, parang ganyan yan mga kababayan. Ano po, eto nakasama to, etong si Chat Fernandez mga kababayan, nakasama yan ng Tito Vic and Joey dati. Bilang isang nakasama sa trabaho, ng matagal, mamimiss mo yung mga katrabaho. Siyempre, anong gagawin mo? Sa mga katrabaho mo na namimiss mo, pupuntahan mo at bibisitahin mo. Or di kaya naman kung napadaan ka ng aksidente, doon sa pinagtatrabahuan mo at makikita mo yung mga katrabaho mo mga kababayan, hihintuan at hihintuan mo. Dahil nga, namimiss mo yung mga katrabaho mo at naaalala mong minsang naging parte ng buhay mo yung mga taong yon. Kung ganito yung nangyari dito, eto na binibigdil nung iba. Kung makikita nyo, hindi nyo ba kita may kausap dito? Si Kuya Jose Manalo, ayan o. Yan o, may kausap dyan. And then kita nyo pa nga parang nag-bispam pa sila. So ibig sabihin, aksidente lang na napadaan dito si Kuya Jose Manalo at hinintuan niya etong mga naging parte ng buhay niya. So wala pong big deal dito. Nakita naman natin kung ganong kabait si Jose, 'di ba? Kahit na nagkaroon ng maraming issue, kumbaga hindi niya dinadama yung mga dati niyang kasama. Kumbaga wala siyang tinatanim na ganyan-ganyan. No, kumbaga yung pakikisama pa rin hindi nawawala sa kanya. Nakikita mo yung tunay niyang ugali. 'Di ba? Kasi kung inis talaga si Jose sa mga ganyan, dahil alam tape 'yan. Dadaan ako diyan, bakit ko papansinin 'yan? Dire-diretso lang tayo. Pero ayan, nakita naman natin, no? Ang tunay na ugali ng isang Jose Manalo. Talagang napaka down to earth na tao 'yan. Mga kababayan, para sa akin, be proud pa nga tayo kasi nakikita natin kung gaano kabuti ang loob nitong si Kuya Jose Manalo. Hindi siya marunong makalimot kung saan siya nanggaling. Yes. Mga kababayan, natuulitin ko yung APT, ipinagawa po yan, base po sa pagkakaalam ko po mga kababayan, ipinagawa po yung APT para sa Tito Vic and Joey, para meron silang magandang studio doon sa branded na Itbulaga. Para malinaw po ha. Siguro, ngayon, alam nyo na. Ng kabila. So mga kababayan ko, kung tatanungin nyo, yung sinasabi nitong si Pils na mukhang halata sa mukha ni Kuya Jose Manalo na hindi masaya,
parang mali ka, boy. Siyempre, Ayusin mo balita mo, oy! Hello, Sir Jake, no? paano ba naman mga kababayan? Ito para sa akin, paano niya nasabing hindi masaya? Kung tutuusin, si Kuya Jose Manalo, isa sa pinakamasayang tao. Bakit? Siya yung naging mayor ng buong mundo, mga kababayan. Oh, yes. Ng buong Pilipinas, mga kababayan. Yes. Dahil sa EAT. Yes. Ano? Kaya hindi po tumigil para sa akin, mga kababayan. Yung mga nag-send sa akin ito na gumagawa ng reaction video, alam nyo, masasabi ko dito, hindi po to big deal. Ano po, dahil sa isang tao na marunong magpakumbaba at marunong rumispeto ng ibang tao, ganito yung gagawin. Ano po, nakita nyo yung mga dati niyang katrabaho, sa clip na lampasan niya, daan-daanan niya, natural hinintuan niya. Diyan natin makikita kung gaano kabait si Mayor Jose Manalo. So anyway, punta naman po tayo sa next topic natin. Alam nyo ba, mga kababayan, napupuno na sa amin yung mga website, yung mga malalapit sa Tape Incorporated. Hala. Na mga pages na tumitira mga kababayan. Dito na tumitira sa Tito Big and Joey. Alam nyo ba, may nakita kaming post kanina na kung saan kinakantahan ng board production. Sa totoo lang, hindi ko akalain napapansinin ang mga kasama. Ayan yung nakita ko ng mga pages ng Tape Incorporated. Ayan yung nakita ko. Yung binibira si Sir Chris Ulo. Ayan yun. Yung may mga nagko-comment dyan na i-mass report na yung mga TVJ Defender. Bakit? Hindi naman mawawala ang Itbulaga. Ganto, ganyan. Malakas sila, number 1 sila. Parang ganon yung sinasabi dyan sa mga comment na yan, Mario Joseph. So, ibig sabihin, napipiko na sila sa pagbablog namin, sa paglalathala namin ng against sa kanilang mga ginagawa na hindi maganda. Mario Joseph naman, anong gusto nila? Ganto lang yan eh. Ayaw niyong madinig yung boses ng mga TVJ Defender na dumedepensa sa TVJ. Pero kayo gusto niyo maging malaya na tirahin ang TVJ? Di ba? Gusto niyo kayo lang yung nang iinsulto sa TVJ. At ayaw niyong may maririnig kayong boses ng mga TVJ Defenders na dumedepensa sa TVJ. Mas nasasaktan ba kayo sa nadidinig nyo sa mga TVJ Defenders? Dahil kung nasasaktan kayo, ang ibig sabihin niyan ay totoo ang nadidinig ninyo. At nagbibingi-bingihan lang kayo sa mga nangyayari. Kung baga, bumabato kayo, kung ano na lang ang sabihin nyo, ganito, hindi katulad sa TVJ Defenders, is alam nila yung sinasabi nila. No, pinagtatanggol nila ang TVJ. Hindi lang po kayo ang may karapatang magtanggol sa kung kanino kayo nakapanig. Karapatan din ng mga TVJ Defenders na ipagtanggol kung kanino sila nakapanig. Natural kung pinagtatanggol ng TVJ Defenders, ang TVJ, natural makakapagsalita sila ng against sa kung saan kayo pumapanig. Dahil kayo din naman is nagsasalita din kayo ng against sa TVJ para ipagtanggol kung saan kayo nakapanig. Ganun yun eh. Kaya walang pikunan. Kumbaga walang personalan. Tanggulan lang. Oh, di ba? Kasi kung makikita ninyo, ito kakapost lang 7 hours ago. Sabi niya dito, hindi ka ba napapagod? O hindi kaya yung nagsasawa? Ilang months na ito, besh? Oh, Tol Chris Ulo! Siya ba talaga yung pinusi? Ano ba pinaggagawa mo? Eto, Tol Chris Ulo, nakikita mo ba to? Eto, ay grabe, tinitira na si Chris Ulo. Oh, yan oh. Kasi naglabas si Tol Chris Ulo kahapon ng live. Actually, habang nasa sasakyan ata siya nung nagla-live siya or nagbablog patungkol po dito. Etong sinabi niya dito, GMA7 nag-traitor sa Tape Incorporated at generic Nick Bulaga, magsasarado na hanggang Oktubre. Ngayon, nagalit mga kababayan, nagalit yung mga pages na malalapit sa Tape Incorporated at tinitira na si Tol Chris Ulo. Naalarma sila eh. Bakit daw hindi tinitigilan etong mga ganitong klase ng issue, mga kababayan? Alam nyo, ito lang naman yung masasabi namin eh. Ito lang naman yung opinion namin dyan.
hanggat meron kaming nakikita na mali sa ginagawa ninyo, talagang itatama namin yan. Hanggat meron kami mga balita na nakikita na kailangan bigyan ng linaw sa publiko, bibigyan natin ng kaliwanagan para hindi malito yung mga tao. Ano magagawa namin? Nasagap namin yung balitang yon. O kahit nga si Tola Batang Manila Toits naglabas din ng balita patungkol dito na kung saan nga daw ay may lumabas na balita na hanggang Oktubre na lamang etong tape Bulaga. So anong paniniwalaan natin mga kababayan? Hindi kailangan nating i-analyze at bigyan natin ng kaliwanagan yung balitang lumalabas na yun. Sa totoo lang, etong balitang ito hindi sa amin nagmula yan. Maraming mga tao ang nagbasa sa amin yan at pinagagawa ng reaksyon at pinapaanalisa yung balita na hanggang Oktubre na lamang po etong tape Bulaga at magsasarado na nga. Diba? Kahit naman saan papalitan na nga po, ano mga kababayan, papalitan na nga po ng Sparkly Poro. So ano katotohanan doon? Ngayong naglabas pa ng pahiwatig yung mga vlogger ng Tape Incorporated, ng Tape Bulaga. So ano paniniwalaan natin? Diba? Nilaglag So anyway mga kababayan yan, mga headline caption nyo kasi, lakas makaasar. Yung mga thumbnail. Natating natin kaya ng video na nagbula kay Balitang Pinoy TV at syempre natin kaya din natin ang boses na yon. Walang iba kundi kay Jake Magnus. Ayan mga katunay, anong masasabi nyo tungkol dito sa video na binigyan natin ng reaksyon mga katunay? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.